and politically charged post sa JBC interview pa lang, masuscrutinize na kayo, magpa-public interview kayo. And perhaps one of your most controversial ponensya was the acquittal of Senator Bong Revilla for plunder. So I take this chance kasi I don't believe you have addressed this point. Oh my gosh, sorry. Okay na. Okay na. Muted po. Okay. Sige, okay. So, ayan. Okay. So, saan ba ako nag-start? Ulitin ko na lang. Okay. Dito kasi, mga ka-clear, para bigyan natin ng konting background, ito si Senator Ramon Revilla, na-acquit siya. Na-acquit siya. At lumalabas dito kasi, di ba, parang kinokonek kasi si Janet Lim Napoles sa ibang mga politiko. Okay, nandiyan si Jinggoy, nandiyan dati si JPE, at yun nga, si Bong Revilla, 'di ba? So, dito kasi 124 million pa yung pinapabalik. Sa kasong ito, 124 million pesos ang pinababalik. At isa sa mga naging sama ng loob nitong si Senator Bong Revilla, kaya malamang na hindi siya nanalo dahil maraming nagko-comment ng mga vloggers. Di ba balak nga niya na idemanda? Di ba? Dahil hindi nga daw nababalik yung parang 124 million na decision dito sa plunder case. Pero sabi kasi ng lawyer niya, hindi ako nagkakamali, ito. Pakita ko lang mga clear. Okay? So sabi kasi ng lawyer niya, ayan. Ito. Ano ba yun? Yan. Sinasabi kasi ng lawyer niya na, di ba, pinamabalik kasi itong return 124 million pesos in public funds. Pero acquitted kasi siya. Tapos, ito, pinababalik. Ngayon, ang sabi ngayon, ng abogado niya, hindi naman daw siya guilty. So, bakit siya uutusan magbalik? So, parang ganun yung nangyari. Pero kasi sinasabi nga doon, alam ko pinag-utos din ng korte na hindi porket ikaw ay acquitted, wala kang civil liability. Iba kasi yung criminal liability sa civil liability. Kasi mga clear, lumalabas dito sa kasong ito na pumasok yung amount na ito sa bank account ni Senator Bong Revilla. Doon sa mga dati na dito, mga ka-clear, na i-explain ko na dito. At sinabi nga ng AMLAC na itong amount na to ay pumasok sa bank account ni Senator Bong Revilla. Kaya nga pinapasoli. So, ngayon, ang isa sa mga justices, mga clear, ito. So, pakinggan natin kung ano yung mga revelations niya. Okay? Parang medyo naipit si Justice dito. Publicly post and politically charged post sa JBC interview pa lang, masuscrutinize na kayo, magpa-public interview kayo. And perhaps one of your most controversial ponensya was the acquittal of Senator Bong Revilla for plunder. So I take this chance kasi I don't believe you have addressed this publicly. Medyo strong yung mga dissenting opinions nila doon. So sa mga gustong malaman yung side nyo kung bakit na-acquit si Senator Bong Revilla pero may pinapabalik na pera, how would you simplify that? Ganito yon. Actually, ang ponente ay si Justice Efren. So, ang ginawa ko ay nag-submit ako ng reflection. I did not dissent. I submitted a reflection. And the other one, Justice, sided with me. So that triggered a division of 5. One of the special members sided with us, and the other sided with Justice Efren. So my decision had to expand the reflection that I submitted. Naniniwala ako sa ebidensya. I did not say that he is innocent. O yan na. Mga clear, maliwanag, di ba? Ganito yan kasi. May mga pagkakataon na yung isang tao, yung isang akusado, na-acquit hindi dahil sa inosente siya. Na-acquit siya kasi hindi napatunayan yung kompletong elemento
nung crime. 'Di ba? So, ganun yun eh. So, kaya nga, ang pag criminal case, it should be proven beyond reasonable doubt. So, dapat walang kaduda-duda. Diba? Ni katiting na duda dapat wala. Kasi mahirap magpakulong ng inosente. Yan ha. So, kahit yung totoo na gumawa ng krimen, pero hindi napatunayan, satisfactorily. Diba? Parang gano'n eh. Dapat satisfaction na talagang ipapakita sa mga hurado na siya ay may ginawa. Diba? Dapat mapakita kasi ng prosecution na walang kaduda-duda na siya ay guilty. So, konti lang na duda. Diba? Ito na, example natin ito mga kaklila. Halimbawa, chain of custody ng drugs. Illegal drugs. Halimbawa lang kahit merong mga pagkakataon na iisipin ng judge na guilty siya for, let's say, dealing. Delikado pag dealing, pag malaking grams. Dealing of illegal drugs. Diba? Selling of illegal drugs. Tapos nagkataon, so nahuli talaga nila, alam mo, buy-bust operation. Nagpanggap sila na for sure buyer, meron silang pera, meron silang ang tawag doon, budol money. Diba? Kasi minsan 2,000 na sa taas, tapos lahat yan, papel-papel na. So tapos ano pa, may mga ebidensya. Good evening po, attorney, naming malumanay. Yes. Sabi ko nga kay Sir Ted, I'm so malumanay. Yes, hindi tayo pwede lumalumanay. Kung feeling ko nakaka-plastic naman, hindi ko kaya mag-arte-arte. Siguro pagka-acting classes, pwede kaya. Right. So, thank you, Filipino Ako Channel. Yes, nanood ka, no? So, yan. So, in other words, mga ka-clear, halimbawa, malakas ng ibang ebidensya doon sa akusado, pero, importante kasi yung chain of, custody, especially drugs. So, halimbawa, hindi na ipakita ng mga pulis na from the time na ito ay nakuha sa pocket, sa pocket ng akusado, hindi na nila paliliwanag na hindi magulo yung pagsalin kung kanino dadalhin. Diba? Pakahalimbawa, nalingat, nawala akusado, tapos hindi na alam kung kanino napunta. Alam niyo yun? Tapos bigla na napunta sa chemist, hindi maipaliwanag kung paano napunta kay chemist, sino nagdala, bakit ang signature, something like that. So, i-assume natin na mali yung paghawak ng droga, although alam talaga, sa totoong pagkakataon at totoong buhay, nakuha sa kanya sa bulsa. Halimbawa lang, nakuha talaga sa bulsa. Pero, hindi ma-explain ngayon nung prosecution witnesses kung paano napunta from police A, napunta kay police B, napunta sa investigator, napunta sa chemist. So, kung hindi ito ma-explain, kung na-break yung chain of custody. So, pag na-break yung chain of custody na yan, nagiging malabnaw yung kaso. So, I had this case, illegal drugs yan. Well, anyway, kasi ako, feeling ko, syempre, sa akusado ko, definitely, ipapatunayan ko, walang kasalanan yung kliyente ko, di ba? Nakahanap kasi ako ng butas because yung nakalagay nila sa sachet, yung date nun is a day, ito hindi ko alam kung nagkamali sila, pero mali talaga eh. So, na-break yung chain of custody. Ang nakalagay nila na date na meron pa silang initials is a day before na maaresto yung tao. Diba? Kung kapabayaan nila yon, nabuwag. Alam mo, nagiba. Nagiba yung kanilang ebidensya. Dahil, paano mo to masusulat na nahuli mo to sa kanya? Let's say, December 5. Nakalagay doon December 5. Initial, halimbawa ng accused. May signature or may initial din yung yung naka-aresto. O siyang kumuha ng
ng drugs doon sa tao. May initial yan. After that, di ba, paano mo papatunayan na yan drugs na yan ang nakuha mo sa kanya kung ang date niyan ay December 5, samantalang na-aresto mo siya, December 6. Di ba? So, pwedeng hindi inosente yung tao. But because hindi mo napatunayan beyond reasonable doubt yung krimeng di umanong ginawa niya, mabubuwag talaga yung prosecution. So, mangyayari niyan, pwede ito ng ma-dismiss. Ayan, kaya sabi niya dito, acquitted, pero hindi natin sinasabing inosente. Di ba? Sige, tuloy. Tingnan natin, But I said that he could not be proven beyond reasonable doubt that he committed the crime. That is a whole lot of difference. So what I believe, and I still believe, that the prosecution was not able to sufficiently establish beyond Mga reasonable doubt. Kinuha ko to ngayon lang. Nakita ko kasi ngayon lang. Ilang oras na ba to? Wait lang Sabay-sabay tayo nanonood ngayon dito mga kaklir. Hindi ko pa to 5 hours ago. Hindi ko pa nadinig to lahat. Nakita ko lang yung title. So sabi ko, let's study this. Let's analyze this. Pero sabay-sabay po tayo nanonood ngayon. At sabay-sabay po natin napapakinggan ito. The commission of the crime. Because the evidence that was submitted to us was not enough. I remember one of the things that I think Justice Estuesta, yung isang dissenting, sinabi niya na nakita naman yung disparity ng legal income dun sa AMLAC report. Yun yung sinasabi ko mga kaklir. So, yung income parang hindi nag-match di umano doon sa nasa bank. Tama ba? Kasi talagang yung AMLAC naging witness dito Nag-witness dito Disparity ng legal income dun sa AMLAC report that the wealth was never addressed. Para bang hindi na natin tinakel kung bakit may ganito siya karaming pera at that time. So, hirap, mga ka-clear. Ang hirap ng ganito. Siguro dapat, sa akin lang kung magpapa-interview ka ng ganito, dapat at least alam mo yung kahit a hint ng issue na ibabato niya sa'yo. Bakit? Kasi mga ka-clear, unless memorize mo, justice to So, I can kung yung ibang mga issues hindi niya na matandaan, pero alam niya yung verdict, yung date, paano. Kasi mga clear, ako kahit humawak akong kaso, kahit ako yung gumagawa ng papel, at the time na marami talaga akong hinawakang cases, hindi ko siya matandaan, ano ang kaso yan? Pati yung name, sa totoo lang ano ang name yan? Ano ang case to? Until mabasa ko ulit, ma-review ko. So, minsan makakalimutan mo talaga. So, dito hindi ko alam kung sinalang siya at hindi ko alam mga klira. Sana binigay man lang dito. Ano yung pwedeng itanong? Itatanong ko po yung tungkol kay Bong Revilla. At least, di ba marireview niya yon? Kasi, kailan ba? 2018 Di ba? So, mahirap pag yung hindi mo siya na-review agad. Now, without naman asking kung ano tanong mo. Basta at least alam mo yung kung saan manghuhugot ng tanong. Medyo nahihirapan. Parang feeling ko nahihirapan. Feeling ko lang naman. Baka naman mali ako. The public na parang, oo nga naman, saan nanggaling yung mga perang pumapasok, di umano na sinabi ng Yes. AMLA? Now, if you take a look at the AMLA report, and if you are going to read what I found, sinama sa AMLA report yung wealth of not himself, but of the entire family, including the income of the children who are already of age. Justice, yung 125 billion. Wait. Pag of age ka ba, anak mo, sasama mo pa sa bank account? Parang medyo yun, sa akin mga kaklira, medyo alanganin yun. Medyo alanganin sa akin yun, Wait, Ito. Nasaan na ba? Wait lang mga clear. Oops.
Hinanap ako. Para, di ba, pag may of age na yan, si ano nga, may anak na nung bata pa Si Jolo ba yun? Di ba? Ito. Mga klira. Ito. Oops, yan o. How AMLAC found possible laundering of Rebilla's PDAF. Diba? Okay, wait. Rebilla was said to have gotten 224.5 million in commission and rebates. Diba? Tapos, ano sabi ng AMLAC? In probing Rebilla's PDAF, the AMLAC applied the deposit and withdrawal analysis, tracing of funds, and multiple account analysis. Okay? Deposit and withdrawal analysis requires looking into the deposit. Okay. So, wait lang mga clear, hanapin natin to ha. So, ito. May pumasok na to. That's 15 million. Social, tiga lang ha. JLN's name did not appear in the incorporation documents of SDPFFI either as an incorporator. As a matter of course, withdrawals are confirmed only with account holder. The same name through to, so itong mga to, hindi nakita. Diba? The AMLAC found reason to declare that the NGOs appeared to be under the control or had the relation to Napoles even if she was not an incorporator, stockholder, or operator. So, natitrace pa rin kay Napoles. Okay, mga ka-clear. Wait lang, mamadrituloy tayo dahil meron tayo 9:45. Okay? Tracing of funds. He and his fellow whistleblowers had also attached to their sworn statement matrices of cash rebates of 224 million purportedly received by Rebilla by a cash delivery through Cambe. So, kay Cambe. Kaya nga si Cambe nakulong mga ka-clear. Diba? Pero, siya yung, wala na siya. Okay? Saan ko ba nakita? Pinakita ko na sa inyo before yung may amount na nakita ang AMLAC. To. Okay, saan ba to? The ending balance of the okay. The two land bank accounts were excluded from the analysis. Okay, hindi na yan sinama. But the AMLAC included the AUB account of the Nature Concept Development Reality Corporation controlled by Rebilla's wife. Because it is a dummy corporation. The AMLAC identified disparities between the cash and the investment balances. Rebilla declared in his SAL-end. So, yun, di ba? Tapos, it said that, the AMLAC also detected discrepancies in Rebilla's SAL-ends and the balances of his and his wife's transaction with the various banks for those years. So, di ba dapat ito medyo na-consider ito? Na-consider ito siguro dapat. Ito yung sasabi ni Lian, no? Okay? Matching fund inflows to Rebilla account to Louis Ledger, the AMLAC ascertained that Rebilla and his family made numerous deposits to their bank accounts and placed investments totaling to 87 million within 30 days from the dates mentioned in Louis Ledger when he, through Cambe, allegedly received commissions or rebates in cash from Napoles. So, parang nakikita nila itong mga period na to, kung kailan nagbibigay si Louis ng amount na nire-receive ni Cambe, nagre-reflect doon sa bank accounts ng mga Rebilla. So, yun. Okay, binigyan ko na kayo ng konting konting facts dito. So, let's go back to the video. Marami ring nalito doon. In fact, parang pagka-promulgation kami rin nalilito kung kasama ba siya. Pero sabi doon, jointly So, ano po, and we know that I think status quo ngayon habang ina-appeal ni Senator Rebilla. So, ano po ba yung rationale nun? Bakit kasama siya? Now, hanggang ngayon, I would like to explain that, but until now, I'm very sorry. That's still pending in the Supreme Court. And I don't want to explain further because it might create or it might influence the Supreme Court. It's what you call the doctrine of judice. So I hope everybody can understand that we cannot discuss
cases that are still pending before the Supreme Court. Natapos na po sa atin yan. Meron na kaming pananaw, pero yung pananaw namin ay under review pa or kailangan pang susuriin ulit ng Supreme Court kung tama ba ang aming nagawang desisyon. Kaya hindi muna natin pwedeng pag-uusapan hanggang ngayon. Ngayon, mga clear ha? Kasi parang sinasabi ni Lian is parang jointly and severally. Alam niyo naman to sa obligation. Pag ganun po kasi yan, lahat, kumbaga kung lahat ng pinag-uutos kasi sabi accused. So, lahat ng ito, let's say 4 sila. Halimbawa lang 4 sila. Lahat yan magbabayad kung ano yung parte nila. Pero kung hindi mababayaran nung tatlo, halimbawa 4 sila, dapat yan mabuo. Yung isa ay required bayaran yung buo. Kasi yung 3 hindi eh. So any one of them can be held responsible for the entire obligation, not just their own or individual portion. So ibig sabihin, kung halimbawa 124 million ang pinapasole, yung 3 hindi na kaya at si Bong Revilla kaya, buuin mo yan, bayaran mo yan buo. Kasi kung jointly and severally ang liability nyo. Bahala ka naman niningil sa iba. Basta lahat yan, bayaran nyo. Any one of you. Can be held liable. Kasi kung yung 3, bankrupt na, wala magagawa isa kundi bayaran ng buo yung isa. Yung kabuuan ng obligation. So yan mga ka-clear ha, dyan lang muna po tayo kasi sabi ko pero para maiba, nakita ko po kasi at medyo bago ito. Kasi justice po ang umamin na he can be acquitted but it does not necessarily mean na he's innocent. Okay? So, meron tayong meron tayong mag-guess po tayo kay Christian Esguerra. Okay? So, thank you very much sa aking mga NIDs. Medyo maiksi lang po tayo. Ilan naman? 24 minutes lang tayo, 25 minutes. But at least, nakapag-analyze tayo ng isang case. At kay Justice mismo ito. Sandigan. Justice ng Sandigan Bayan na nag-decide sa case ni Senator Ramon Revilla ang nagsabi ng kanyang pananaw sa decision na ito. Naniniwala ka ba sa napanood mo ngayon? Kung naniniwala ka man or hindi, i-comment mo dito sa baba ng video na ito kung ano yung komento mo, no? Kung ano yung opinion mo para naman lang sa ganun makita po natin lahat ang bawat komento, no? Suggestion ng bawat isa. So, thank you po. Ingat po kayo palagi.